everyone, Gian here. Our Bible verse for today is all about Luke 16 verse 10. And it says here, whoever can be trusted with a very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. So sa Tagalog po, ang tapat sa kakaunti ay dapat din naman sa marami. At ang hindi tapat sa kakaunti ay hindi rin naman tapat sa marami. Ano pong gustong iparating sa atin ng verse na to? So, let us think of the terms when it comes to finances na kaugalian natin na kailangan na nating i-stop at hindi na natin sundin pa sa susunod na taon. I hope makita natin na kung ano ang dapat nating i-let go na habit when it comes of handling finances at hindi na natin gawin sa susunod na taon. So, let's talk about finances. Patungkol po ito sa mapagkakatiwalaan when it comes to material thing like finances. Material thing yan eh. So, if mapagkakatiwalaan ka sa material thing na bagay, how much more pa sa spiritual na bagay? Pinagpapala ka ng Panginoong Diyos ngayon kung anong meron ka sa bulsa mo. Kung anong meron ka sa buhay mo. Dapat na napagkakatiwalaan tayo sa material na bagay. How much more pa sa spiritual na bagay? So, let's talk about finances. Things to let go before the end of the year. One is the cycle of debt. Cycle of debt is yung paulit-ulit lang tayo na may utang. Kung may utang ka sa business mo, okay lang yan kung pinapaikot mo yun, tas nakakabayad ka naman, okay lang yan. We talk about the cycle of debt na para bang hindi ka na makaalis sa utang. Pagtapos mong umutang, babayad ka, then after, uutang ka na naman. Yung wala pa yung sahod mo, pero inuutang mo na naman. The cycle of debt that keeps on and on and on at walang katapusan. Minsan, pag komportable na ang tao sa cycle of debt, nagiging parte na to ng system ng buhay. Yun ang kultura na pangit na hindi minsan maalis sa tao. And mga kabayad, utang, babayad, utang, magbabayad ng utang pero paulit-ulit yung cycle na ganon. So it means kapag paulit-ulit yun, we're not good steward. There's something wrong about sa finances handling na dapat natin baguhin na hindi na kailangan pang isama sa susunod na taon na habit. Pangalawa is yung pagiging impulsive buying. Di tayo nagbabudget, can afford pero binibili mo kapag nagustuhan mo, nagandahan ka. Ako natatamaan ako dyan kasi impulsive buyer ako na kapag nagustuhan ko yung isang bagay, alam ko kahit out of budget, binibili ko siya. Which is mali talaga kasi natatamaan yung ibang budget mo. So, lahat ng meron po tayo ngayon ay galing sa ating Diyos. Whoever can be trusted in a very little can be trusted in this much. Kung maliit na bagay, hindi po na kayang i-manage ng tama, huwag mong expect na papalakihin ng Diyos yung ibibigay sa iyo kasi hindi mo pa kaya i-handle yung maliit. Ang tapat sa kakaunti, tapat din sa marami. Impulsive buyer ka sa impulsive buyer ka sa pagbibili ng mga chichirya. Maliliit na bagay lang yun. Pero kapag naging habit iyon, mahirap. Kasi, pwede mo maging habit sa yung maliit na bagay, pwede mo maging habit sa malaking bagay. Okay? If you have this habit, mahirap po yun. So, let's ask God to free us from the cycle of debt. Kung hindi ka nakakabayad, that is worse. There's something to ask God that you have to pray for God to set you free. Yung, sabi nga yung bansang nagpapautang, sila yung nagiging master. At yung bansang nangungutang, sila yung nagiging alipin. So, nagiging alipin tayo ng utang. Huwag nating hayaan na maging alipin tayo ng utang sa buhay natin. Let's create a budget and stick to it. Magkano ang pera mo, then stick to it.
Minsan nakakautang tayo kasi short yung budget natin. Nagkakautang pa tayo kasi minsan wag may gusto ka, basta-basta mo nalang bibilihin. So, mas lumalaki yung expenses kaysa sa kaparehan mo. Kapag drastic yung situation mo, dapat drastic din yung solution mo para ma-handle mo to. You have to be strict to yourself when it comes how to handle your budget. Marami sa atin gusto maging successful But the question is, they are willing to, in order to be successful, may mga kaya ba silang i-adjust sa sarili nila? Ganun talaga. Meron talaga tayong katumbas na kapag gusto mo maging successful, may katumbas po na gawaan yan. Manage God's money well. Lahat po ng pera na meron tayo, lahat po yan pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Tayo po ay, kapag ikaw ay napagkakatiwalaan sa maliit na bagay, ganun din sa malaki, you are a good steward. You are a good manager. Okay? Pag binigay sa iyo ng Diyos na mapagkakatiwalaan ka sa mga bagay na meron ka at pinagbubuti mo sa mga bagay na binibigay sa iyo ng Diyos, pwede kang bigyan pa sa mas malaking blessings. And pangatlo, don't compare yourself to other. Sa mga bagay na meron yung ibang tao, tas wala ka, mahirap po yun. Kapag kinumpare mo yung sarili mo sa ibang tao, pero na-inspire ka dun sa tao na yon, naging motivated ka, that is the good comparison. Pero kapag kinumpare mo yung sarili mo sa iba, nanliit ka, sumama yung loob mo, na-down ka, na-demotivated ka, that is not a good comparison. And also, ask God for the free from that cycle of comparisons in your life. Kasi pasasamain mo lang yung loob mo. Pasasamain mo lang yung pakiramdam mo. Okay? So, lahat ng bagay na meron tayo, tandaan mo, bigay sa atin ng Panginoong Diyos yan. So, kung gusto mo mapagkatiwalaan ka na mas maraming blessings, be a good steward in your life right now. And I want to share with you this simple prayer. Father, please set me free from the cycle of death. Grant me an opportunity where I can earn enough to sustain myself, my family, and my ministry. Help me become a better manager of your wealth. You said in your word that who persons can be trusted in a little can be trusted with much. So Lord, help me to be faithful with whatever I have now, so that you may entrust me more of your wealth in the future. I pray in Jesus' name and hope you guys will learn in these verses. Thank you everyone and God bless.